Hello, brilliant people. This is Jobert Pergaza and welcome to Jobert Talks. And before tayo matulog tonight, I just wanna share this idea to all of you because I encountered one person. Actually, hindi lang siya nag-iisa, but before, I also encountered teachers na nagsastruggle talaga sa kanilang environment dito sa ibang country. Kasi alam mo, hindi natin maiiwasan ito. Kung may toxic sa Philippines, meron ding toxic dito sa Taiwan, for example, or even in the United States, anywhere in the world kasi ang toxicity, we cannot control. Hindi kasi natin pwedeng sabihin na, ay, mabubuti yung group of people na ito. So, ibig sabihin, we have to conclude na everyone in that place mababait talaga. No. Okay? Ang reality talaga is meron talagang hindi natin maintindihan. Before, nung medyo bata-bata pa ako, hindi ko kayang i-deal yung ganitong sitwasyon. Like, ang taging resort ko lang kapag may mga ganitong eksena sa buhay, labanan ko. Makipag-argue ako. 'Di ba? Or, kumbaga, on the other hand, takasan ko. Go to the other area, mag-end up ako ng contract dito, tapos find another community or environment. Yun ang naisip ko before. Pero you know what? As I grow older, na-realize ko talaga na hindi mo talaga dapat talikuran yung mga ganitong sitwasyon. Harapin mo. As long as there's no physical violence na nagaganap, kung words lang ang binitawan, pinahiya ka, pinagsabihan ka ng masasakit na salita, pero words lang naman yan, okay, go on, keep going, come on. Tapos, mag-reflect ka rin sa sarili mo. Tingnan mo rin, ano kaya yung dahilan kung bakit nag-demand siya ng ganito? Kung bakit nagalit siya sa akin? Kung bakit nagbago yung treatment niya sa akin? Ano kaya ang dahilan? Dapat mag-reflect ka din. Tapos, unti-unti mong i-repair, no? I-improve, i-develop yung bagay na hindi mo nagawa. Kumbaga, yung hindi sapat para sa kanya. Yun ang gawan mo ng paraan na mabago mo. Kasi you know, when I started here, nung mga pinakaunang buwan ko pa lang dito talaga, grabe talaga yung pinagdaanan ko. Kasi wala, bago lahat eh. Kahit na teacher ako sa Philippines, pagdating kasi dito, lahat bago. No? Yung pamamaraan ng pagturo, paggawa ng lesson, pag-prepare ng lahat. Tapos that time, parang hindi pa ako makalit go sa Philippines. So, nalulung ako sa mga social media platforms, isa na dyan ang TikTok na kung saan nakasira sa akin talaga. You know, kaya nga hindi na ako masyadong nagla-live talaga ngayon. Nagpo-post ako pero never na akong nagla-live kasi yung live kasi mabubuo yung circle, hahanapin ka nila, magdedemand sila na, Sir Jopper, wag ka muna mag-end ng live kasi maganda pa yung usapan natin. So, ang ending na matagal ang tulog mo, hindi maganda ang gising mo, hindi ka naka-prepare, napabayaan mo yung trabaho mo, at some point, malaking kasalanan yun ha. Kasi yung pinaka-main goal mo, why are you here is what? To help them, no? Sa kanilang goal na maging bilingual sila at some point. Kaya kailangan gawin mo talaga lahat. Kasi alam niyo mga my dear, nag-guilty din ako that time. Kasi parang napabayaan ko yung work ko. Parang naging relax ako masyado sa mga pangyayari. So, yun, hindi naging maganda yung starting. Ay, actually, common naman talaga sa lahat yan na kapag nagsisimula ka pa lang, you have to undergo talaga a lot of mistakes. Ay, hindi pa rin naman ako perfect ngayon. Ang dami ko pang kailangang i-develop sa aking performance. Pero at least mga my dear, nakikita ko talaga na unti-unti akong nakaka-adapt doon sa system. Alam mo yun, unti-unti ko nakukuha yung kung paano ko dalhin yung mga bata, paano ko i-prepare yung aking lesson. Although it's not a perfect presentation pa rin, pero kahit paano, medyo may pagbabago na siya mula noong nagsimula ako dito. Pero yung bottom line ng aking idea tonight is telling you na kung may pinagdadaanan kayo ngayon sa mismo yung school, 5 tao sila for example na partner mo, tapos 2 dyan toxic, 3 mabubuti. Marami pa rin yung mabuti, di ba? So, wag mong i-value yung 2 na yan. Ignore. No? Still, show some kindness to that particular people. Wag kang magalit sa kanila. Wag mong i-argue. Like, gawin mo lang yung trabaho mo.
on time, isubmit mo yung mga bagay, ganun. I-prepare mo yung lesson mo sa mga ganitong panahon. Lahat gawin mo, no? Hindi man siya perfect, pero yun ang pinaka the best mo. Gawin mo lang talaga yung trabaho mo. And that's enough na talaga. At least, may naniniwala sa'yo. Unti-unti, makukuha mo yung respeto, yung tiwala ng mga taong nakapalibot sa'yo. Kasi ako ngayon, hindi ko naman sinasabi na magaling na ako. Pero, unti-unti kong nararamdaman yung trust na hindi ko na-feel before. Na, dati grabe talaga yung pinagdaanan ko. Pero ngayon, unti-unti ko nakikita yung value ng aking existence dito sa aking school na pinagtatrabahuan mula noon hanggang ngayon. Kasi alam nyo, ang plano ko talaga, kung pagbibigyan ng panahon, kung ibibigyan ng Panginoon, hindi na talaga ako lilipat mga my dear. Hanggang sa punto na ako na mismo ang magpo-for good sa Philippines. Yun yung plano ko. Kaya, sabi ko talaga sa self ko, kung ano man ang mangyari, no, sa loob ng paaralan na yan, hanggat maaari, kailangan i-repair ko siya, ayusin. Okay? I-reconstruct ko talaga siya. Mag-reflect ako, anong kulang? No? Ito ang sinasabi niya, bakit hindi ko magawa? So, bigyan mo ng enough time. Kasi alam niyo mga my dear ngayon, sa aking sitwasyon, yung buong oras ko, kasi malaki talaga yung vacant natin sa school. So, yung vacant ko, ginagamit ko talaga yan ngayon sa pagbuo ng aking mga lesson. Pag nilay-nilayan yung mga topics, paano ko siya magawa, paano ko siya mabigyan ng kulay, ganun. Na dati, hindi ko ginagawa masyado. Kasi, pag may vacant time ako, nasa Facebook ako, nakatambay, nasa social media, na-realize ko na, so, yung social media, it's part of our lives, pero pahalagahan natin yung mga trabaho natin kasi yun yung pinaka-importante. Kung mawala yan, ako, paano na lang. Kaya kung nasa abroad kayo ngayon, may pinagdadaanan kayo, nako, mag-reflect kayo sa sarili niyo. Susurrender ba ako? Mag-give up ba ako? Ang dami kong pinaghirapan bago makarating dito. 'Di ba? Wag. Do not quit. Mag-reflect. Tapos, i-repair, i-develop. Ano yung kulang sa'yo? Gawan mo ng paraan na ma-reconstruct mo yung sarili mo. And, trust me, 100%, mabibigyan ka ng 100% tiwala or makakaramdam ka ng 100% na tiwala at respeto sa mga taong nakapalibot sa iyo ngayon. Magbabago yan for sure. Okay? Pinaka-importante, huwag kalimutang magdasal sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya lahat. Kasi yung journey natin dito, walang kasiguraduhan. Nakakatakot actually yung mga buhay natin dito sa ibang country. Kaya, ibigay mo lahat sa Panginoon. At the same time, gawin mo yung pinaka-the best mo talaga na performance. And I'm sure, may magandang patutunguhan ang lahat ng ating pinaghihirapan ngayon. That will be all for tonight. See you again sa aking next video. Bye-bye!